Welcome to our channel, Life is a Worthwhile, for today's first episode. Yes, it is. I'm feeling so excited. I'm so excited as well. Very energetic. Would you mind to introduce our Yes. first guest tonight? So, this is incredible woman. Wow. Na-experience niya yung goodness ni Lord. So, Wow, her life is that's so a testimony. Talagang grabe yung ginawa ng Lord sa life niya. It's a life-changing. Talagang ma-inspire ka how the Lord brought her right now. Paano siya binago, paano siya inalaw ni Lord mag-grow. Atin na pong imbitahan ang ating first guest sa araw na to. Please welcome Mrs. Lord Angeline Gamit. Yay! Welcome! So, welcome sa Welcome. aming We're very- first talagang episode. Siguro, kumustahin naman natin. Ano yung feeling mo today? Feeling ko today, sobrang excited na kinakabahan. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa episode na to. I'm so excited. Yeah, kami din. Talagang surprising. Char. Kasi we're so blessed by your testimony. Give an impact to us. Like how your life grow, how your faith grow to the Lord as well. And we cannot wait to hear your testimony. Yes, we're very excited Cool. talaga. When we are planning about this, we are just so blessed ng life mo. Paano si Lord nag-work sa life. Gusto namin na ma-encourage din yung ating mga viewers, syempre. Paano nag-work si Lord sa life mo. So, when did you experience or kailan mo nakilala si Lord? Yung talagang deep. So, ako kasi, grabe, hindi ko inakala. Aabot ako sa ganitong level of faith kay Lord. Kasi na-invite lang ako sa isang conference. Actually, hindi dito sa Legazpi, kundi Wow. sa Cavite. Grabe si Lord mag-move talaga sa heart ko na sumama. By faith, walang pera, in anything na si Lord lang talaga ang gumawa ng way. So, nung na-invite ako, sabi ng mga kasamahan ko sa apartment, sama ka. Kasi may conference doon sa Cavite. Then sabi ko, o sige, sama ako agad-agad. Walang anything, walang pakundangan. Sige, go. Alam mo ba na hindi pa ako nakapag-experience na makapag-church sa isang born again? Especially sa City Hope Church. Never pa talaga. And dun yung first time na makasama ako sa isang conference sa Cavite. So, dun nag-start ang lahat. Then, pag uwi dito, dun tuloy-tuloy na akong nag-church by faith. Umaasa na may gagawin si Lord sa life. Talagang si Lord, no, pag nag-say yes ka din, minsan, kailangan mo din talaga mag-take action. Minsan, na-invite tayo. Diba, madalas may mga na-invite tayo, tapos i-decline tayo. Yes. Yung magandang response na talagang pag si Lord talaga nag-touch sa'yo, talagang Cavite pa yun, ha? Hindi to Cavite Legazpi, lang Cavite naman. siya. Doon niya mas nakilala si Lord. Kumusta naman, nung bumalik ka from Cavite, ano yung napagdesisyonan mo? Like, Lord, ito yung gagawin ko. So yun, pag uwi namin from Cavite, nag-decide ako by faith. Lord, sabi mo, magkakaroon ako ng work na gusto ko by faith. So ang work na gusto ko talaga niyan, travel lang. So yun talaga yung pinanghawakan. Hindi madali yung naging journey ko. 1 week ang inabot. Tinas ako ni Lord ng 1 week. Kung tatagal ba talaga ako, kung magtitiwala ba talaga ako ng lubos sa Kanya. 1 week yung inabot hanggat sa nagkaroon ako ng blessing. Blessing from the Lord talaga na hinihingi ko kay Lord na travel. Yun talaga yung binigay niya. Wow. And Wow. office talaga. God is giving the best answer that we could not imagine. Ano ba yung pinaka-special na lugar? Very, sa'yo, memorable. Yes, Like, memorable. Wow, Lord, ito yung pinag-pray ko. Hindi ko ina-expect na makakapunta ako dito sa lugar na ito. Saan ba yun? Actually, hindi pa naman siya all over the Philippines talaga. All over the world. Around Bicol lang talaga siya. Kasi yung work namin, around Bicol lang talaga siya. Napuntahan, siguro ko punta ako ng Kamsur, ng pinakasulok ng Kamsur, Tigaon, Karamoan. Grabe talaga. Karamoan na Island Happy. Nakaakyat ako sa mountain na hindi ko inakala na maakyat ko siya. Tapos yung pagbaba naman pala, sobrang struggle. Hindi lang pala yung pagtaas yung struggle, kundi yung pababa. So yun talaga yung mga the best place. Adventurous kasi talaga ako. Hindi naman all the time, pero gusto ko yung may nature, thrill na lakaran. Yun yung talaga. Umabot pa kami sa point na nag-travel kami going to Masbate. Sinasagupa namin yung alon na walang life jacket. Tapos yung mga dala namin document. So nagkakanda basa-basa na siya. So yung experience ba, although hindi naman siya pinakamalayong lugar talaga, pero yung na-experience ko din na nandiyan na yung sundo ko sa labas pero kakagising ko lang. Na-experience ko na yung travel na parang toothbrush, tapos palit lang ng damit. Kung nga alam kung nakapagpalit ako na lang. Pero grabe talaga yun yung mga
mga malalang travel na na-experience ko talaga. Nandiyan na yung sundo mo, tapos kakabangon mo pa lang. Travel na after ng work, natapos kami ng work ng 2 a.m., tapos magta-travel kami ng 3 a.m. So, wala talagang tulog. Talaga yung na-enjoy ko talaga sa work na binigay sa akin ni Lord. And syempre, hindi naman ako natagal doon kasi tinawag ako ni Lord sa pagmi-ministry, which is na pagsisit of service sa church. Yung sunod-sunod na travel ko naman, nakapag-travel ako dahil naman kay Lord. Wow! So, yan, naka-bless naman no kung paano tumugon si Lord sa pinagdarasan natin na minsan parang imposible naman mag-travel ako ng ganito kasi ito yung dati kong work, ito yung mga dati kong na-experience. Pero kung si Lord talaga nagbigay no ng answer, minsan papaalala na lang sa ay, pinag-pray ko to Hindi maalis yung i-challenge ka, i-test ka dun sa faith mo na meron. So, wow. Nakaka-bless yung kaya pa to Lord, di ba? Imagine mo yung sundo mo na sa labas, kakagising mo lang. Hindi ko ma-imagine, hindi ko yun kaya. Like, oh man. I cannot. I cannot. Hindi ko kaya umalis Tapos lang yun. Tawa na lang. Hindi ko Tinatawagan ka na, Lord, nandito na ako sa baba. Ay, wait lang. Sige po, papaba na ako. Bababa na ako, kunwari. Pero mag-ayos ka. Tapos, So, meron, madalas yung on the way na pero nasa bahay. pababa na ako pero magtutoothbrush ka pa lang. True yan. Actually, Well, yeah, nangyayari talaga yan. Di ba? Tapos, even ako like, sige, papunta na ako dyan pero maliligo pa lang ako. Grabe, challenging din siya in a way. Pero praise God at na-enjoy mo yung gano'n. Talaga pag answered prayer kay Lord, talagang ma-enjoy mo siya. Though, minsan may mga, hindi naman lagi kung isipin din, araw-araw Pasko, struggle, may mga challenges. Pero yun, yung nagpapatuloy ka. And pag tinawag ka talaga ni Lord, oh, enough na to. Kailangan mo na mag-serve sa akin, di ba? Yung answered prayer mo, pinagbigyan ka ni Lord, pero mas may maganda palang plano si Lord sa'yo. Like yung mag-ministry ka. Ngayon naman, sa ministry, ano yung, kumusta naman? Sobrang, ano ba yung mga na-experience mo? Ano ba yung magandang challenges mo? Siyempre, mag-ministry ka from corporate job, the Tapos, transition ka in ministry work, like volunteer work for the Lord. So, ano yung mga challenges na na-face mo and paano mo siya na-overcome? Walking by faith talaga. Yung pag-decide pa lang na sige, gagawin ko to kasi kailangan ako dito. Wow. Na alam mo naman na walang yung in terms of finances ba, wala naman sapat talaga na ganun. Kalooban mo talaga is nandito kasi nakikita mo na kailangan ako dito. Pero alam nyo ba na doon ako mas blessed ng Lord? Wow. Spiritual life ko, yung family ko, doon talaga nakita ko talaga yung pagbabago ng Lord na ginawa sa life ko. Yung paghubog niya sa akin, yun talaga yung mas ini-embrace ko. At yun yung kagamit-gamit ngayon. Yeah, gamit-gamit ngayon. Gamit na gamit. Take note guys, kagamit-gamit ngayon. Wow. Okay, so, Yung paghubog sa akin ng Lord na masasabi ko talaga na kung hindi dahil doon, wala ako ngayon sa faith ko. Kung hindi dahil na hinubog ako ni Lord for that years hindi months, kundi years talaga. So, masasabi kong worth it talaga na nag-decide ako, na tinaha ko yung landas na yun na worth it talaga. totoo talaga yun na pag kay Lord, di talaga sayang. Walang sayang. Yeah, ma-enjoy mo siya and makikita mo yung miracle, makikita mo kung paano si Lord nag-work. Minsan kasi tayo, di ba, kung ano yung, marami tayong plans, marami tayong nakikita sa atin na, ay, ito yung mas magandang plano, ito yung mas big, ito yung mas bagay sa akin, ito yung mas the best para sa akin. Pero minsan si Lord talaga may ibang plano para sa atin na kailangan talaga natin apakan. Diba? Yung lakaran, binigay sa atin. Yes. Kailangan mo lang talagang sumunod sa Kanya with all your heart. Yan, pagsunod with all Oh. your heart. Kasi pag tinawag ka na ni Lord, talagang hindi ka na makasay no. Yes. Diba? Kasi alam niyo yun, yung pagkalooban talaga ni Lord, totoo talagang walang makakapigil. It's meant for you. Yeah. It will be for you. No one Napapasabi ako sa yan nila. Yeah. Ang title ng vlog na to. Yeah. Yung mapapaya ka na lang, diba? Pwede yun. Mapapaya ka na lang. I believe maraming miracles, maraming ginawa. Hindi lang sa'yo, kundi sa family. Talagang naniniwala ko dun sa word ni Lord na kung mag-serve ka sa akin, you and your whole household will be saved. Yes. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your whole household will be saved. So, hindi lang ikaw. So, yung buong And actually, I was amazed yung sinabi niya, walk by faith,
Then at the same time, from secular to transition to ministry and seed to the church as well. Take note that she is paying her rent as well. Sana ko Lord kukuha ng pang-pay ko ng rent. Sana ko Lord kakain. Like everything is a question, but nandun ka na kay Lord, nandun ka na sa ministry. Like thank you Lord. Answer prayer mo na. Lord, magpipay ako ng rent ko. Wala akong trabaho. Lord, due date na. Judith, andyan na! Like, alam mo yung mga ju. Tapos, kaya natin to Lord i-survive. Tapos, like, how do you come out with paying the rent without having a job at the same time? Like, paano mo yun na-overcome? Working sa, sa dating work mo, tapos nag-resign ka. After mo mag-resign, nag-full-time ka sa church to support mommy and dad, to support the church as well. Like, how did you manage paying rent without having a job? Doon nga ako sobrang na-amaze din eh. Kasi hindi ko na lang namamalayan na darating na si due date. Pero at the same time, andyan na si due date pero may hawak na akong miracle man. Yun yung hindi ko alam kung paano. Pero once na sumunod talaga tayo kay Lord, walang mawawala sa atin. Kundi tayo yung madadagdagan pa at hindi tayo mauubusan. Wow. Tayo ay magiging sapat na talaga ang yung sinabi talaga sa Malakay 3:10 na test the Lord your God, 'di ba? Kapag tinas talaga natin siya na Lord, ibibigay ko to sa iyo ng buong buo. Ako during that time wala akong ibibigay in terms of financially. Ang maibibigay ko lang talaga is time ko, sarili ko. Lord, ibibigay ko ng buong buo yung sarili ko, yung time ko. Pero si Lord never siyang nagkulang sa akin. Never kong naramdaman na wala ako nito, hindi sapat, nagugutom ako. Alam nyo ba na ako kasi yung tipong tao na ayaw kong yung ibang mga kasamahan ko na napipil kong burden ako. Kahit yung family ko, pangrenta ng apartment ko that time, never akong humingi sa kanila. Kundi lahat talaga galing kay Lord. Grabe, amazing. Di ba kung sa normal, di ba kung sa tao, iisipin mo, wala akong trabaho, wala akong talagang pagkukunan ng ganito. Wala talaga. Pero Siguro- pag kay Lord talaga, no, talaga Yeah. si Lord nag-provide and walang imposible kay Lord. Minsan magugulat ka, andyan na. Minsan di pa nga Judith, sabi nga ni Lord. Wala pa si Judith that time, pero may pambayad na for Judith. So hindi pa kumakatok si Judith, may Meron pambayad na. na. Wow. May blessing na si Lord. So ngayon naman, like, di ba, full-time ka sa ministry, nag-focus ka kay Lord. Ano yung masasabi mo na ito Worth yung blessing ni Lord sa akin while Yeah. I serve Him? Ano yung pinaka-special? Like, With this? when I say very special, yung moment na talagang na-amaze ka na lang na sabi mo, thank you Lord. Di ba? Ano yun? Excited kami guys, so sabay kami. Yeah. Sobrang na-amaze talaga ako kasi sabi ko, Lord, sa ganitong edad, actually, testimony talaga to ng buhay ko. Wow! It's a life testimony talaga. Yung mag-serve ka talaga sa Kanya, never ka talagang mauubusan, never ka talagang mawawalan. So, lagi siyang may nakalaan para sa'yo. So, sinabi ko, Lord, gusto ko talaga yung edad ko na mag-aasawa ako is 28. Then, alam niyo ba, after Ooh. September, yung birthday ko, after September, October, November, December, after 2 months, may nag-propose. So, May yun na yun. nag-propose. Mm-mm. 28. Oh. So, sabi ko, Lord, 28 years old ako mag-aasawa. Then, after 2 months, yun na, may nag-propose na. Guess what? Yung nag-propose na yun, talagang salang-sala naman siya sa prayer. Wow. Salang-sala. Sinasala pala, guys. Take note, salang-sala sa prayer. There is some point na the kilig moment, 28 ka na, tapos paramdam ba talaga siya sa'yo? Or during na pag-28 mo, tapos 29, kasal na. Dumating ba sa legal stage na punta tayo sa ganito, tapos Kinikilig ako, date, guys. something like dating, pumunta ka sa isang specific na lugar na nagkaroon ka ng quiet time. Have you been to a dating stage or go to Will You Marry Me? So, Ganito yon nung 27 ako, nakausap ko si Mama Glo. Si Mama Glo na mama ni Mami Tess. Sabi niya sa akin, parang dumating kami sa usapan pag-aasawa. Sabi niya, alam mo, Flor,
dapat 20 years before na mag-aasawa ka, pinagpipray mo na yung gusto mong maging mapangasawa. 27, dun ako nagsimulang mag-pray. Sabi ko, Lord, parang wala na ako sa stage na yun, na 20 years pa lang ako magpipray. So, Lord, ayoko naman na mag-asawa ako na 37, 38, ganun. Parang masyadong lipas na. Grabe guys! Ayoko naman na malipasan na. Kaya sabi ko, Lord, 27 ako ngayon. Lord, parang gusto kong mag-asawa talaga, 28. So, yun na. So, dating stage. Siguro kung walang formal dating stage, wala talaga kaming dating stage. Yung date namin, parang walking. Mahilig kasi kami mag-walk. Pinakauna naming nagkasama sa isang concert. Planet Shakers concert. Wow! Tandaan nyo guys, Planet Shakers. Guys, may forever sa concert. My forever sa concert. Mag-Planet Shakers na din kayo guys. May nabibuild na emotion. Magkatabi kayo that time. Ang tanong, sino ang bumili ng ticket? Ayan! Ito blessing pa to. Siyempre siya. Oh! Guys, take note, kapag magpa-Planet Shakers kayo, dapat yung mag-i-invite sa'yo ang magbibili ng ticket kasi merong nasi-shake. Actually, wala yun sa plano. Wala yun sa plano na bibili ako ng ticket para sa'yo, para manood tayo ng concert. So, ang nangyari, bumili siya ng ticket 3 para sa kanilang magkakaibigan. Tapos, Oh. hindi na karating. Ay, believe na. Si Lord yung gumawa ng way. Tapos, ang nangyari, 3. Sa kanya yung isa. Siyempre, sa amin ni Mami yung 2. Nakakapagtaka kasi yung 2 ticket magkatabi, yung isa hindi. In the end, kaming 2 yung magkatabi. Tapos si Mami dun sa may lower na part. Wow. So, do I say na kapag magko-concert, dapat pala kasama ang woman of God. Yeah. Ticket lang tayo kay Mami. Dikit kay Mami. Pag babae lang yun. Pero pag lalaki, sa man of God. Kay Yan. Daddy siya. Of course, daddy yun. Tayo kay Mami. Girls, alam nyo na. Dikit kay Mami. Noted. At syempre, payo lang sa mga kabataan ngayon na nagde-desire talaga man of God sa life nila. So, dapat laging may approval ang man and woman of God nyo sa magiging man of God nyo sa buhay. Kasi forever yan eh. Hindi yan yung parang laro-laro lang. So, kaya dapat talaga sa prayer may approval ng man and woman of God. Panood lang nito guys ha. Sa mga gusto mag-asawa dyan. Parang pinaparinggalan nyo yung sarili ko. Mami Tess! Mami! Dad. Hello I know Mami! you're I listening miss right you! See you soon, Mami. See you! Tinapang, Dad! best friend, tinapang pawisan ako grabe. Run out kasi. Anyway, so yun. So, talagang kailangan mong obedience. Kahit talaga. And pag si Lord talaga yung gumawa, and nasa time, kasi nga, like that time, 27 ka na, nag-pray ka kay Lord, then nung nag-28 ka, saka dumating ang iyong The forever! right time. Diba, pinag-pray mo, ginawa niya na sobrang kang nakilig. Like, Wow. hindi mo makakalimutan. Kilig to the bone. Parang nakita yung ano mo, yung tuhod mo. Ano yung nagawa niya? Like, or nasabi na sobrang kang na-touch ka. Parang pag dumarating ka na sa edad na ganito, parang ibang level na yung kilig. Siyempre, bukod sa nag-propose siya, nandun talaga yung overload na kilig. Pero bukod doon, pagiging masunurin niya sa mommy and daddy. Yun talaga. Man of God talaga siya. Take note guys, na dapat pala masunurin sa leader. Yan. Sa mentor, sa man and woman of God. In short, sa pastor and pastora. Yan. So, grabe no, magpakilig si Lord. Kasi nga, totoo yan sa edad. sa edad. Piling ko, ano yung kwentuhan natin is like 60% tawa. Yung 40% talagang paggaling talaga kay Lord, no, yung peace. Though may mga, alam ko may mga challenges din at that moment. Pero grabe si Lord actually magpakilig, no? Time na parang di mo inasa. Tapos biglang, wow, in instant, oy guys, pa-take note ha. Take Oy, note po. hindi sila kayo naging boyfriend-girlfriend, no? Diretso Walang stage na ganon. Yeah, diretso na-propose. Kaya baka naman, charot. Bukod pa pala doon sa proposal, syempre, mga una, hindi pa naman siya nagsabing manliligaw ako, pero may mga pa-flowers and may pa-chocolate na. Wow. Kaya talaga yung nag-umpisa. Tapos yun, propose, then habang nasa engagement, ano ba tawag doon? Engagement season kami. Parang nakikita ko talaga yung pagiging masunurin niya sa mommy and daddy. Lalo na nung nag-aasikaso na kami ng wed. Kaya Wow. sobrang doon ako na
kinikilig talaga. Actually, sobra din akong talaga na-inspire sa love story nila kasi we've been talking about this pa. Hindi. Like, so, sobrang nakaka-bless lang talaga si Lord. I believe nang nakita ni Kuya. Si Flor, talagang nag-slow mo to eh. Wow. Yung bang yun? Nag-slow mo. Abangan natin pag yung point of view naman ni Kuya, Yes. yung husband ni, hindi ko napangalanan, sabi daw, soon na lang daw. Parang hindi kilala na ng manonood, no? Ngayon, na mag-asawa na kayo, ano ba yung mga challenges na na-face nyo? Right now. Ano ba yung mga challenges sa inyo? Sa ngayon, yung pagiging, yun talaga, LDR. Long distance relationship. Pero dahil naman nga sa nature ng work niya, hindi maiiwasan. Pero ako naman, si wife, kailangan talaga maging strong. Pero sobrang nabibless ako kasi minold na ako ni Lord eh, bago pa kami nagkakilala. Kaya masasabi ko ngayon na sulit talaga yung pagmold sa akin ni Lord. Dahil nga, napagdaanan ko yung mga ganun na season dahil may patutunguhan. Meron siyang na-mention na word, orchestrate ng story mo. Like, grabe yung pagka-orchest ni Lord ng life nyo, ng love story nyo. Si Lord talaga yung nag-plan. Imagine that, wala kayong legal stage. Walang label pa that time, ha? Walang ganon. Alam nyo ba guys, na-amaze na lang kami. We are in a conference. Tapos, nagsabi na lang na si Daddy na meron na pong magpapakasal ngayong pinakilala sa church. Then, na-amaze kami kung paano ni Lord binuo yung story nila. Sobrang nakaka-inspire yung story na parang mapapaisip ko, ay meron palang ganun. Oo, di ba? Sa panahon ngayon kasi, parang try until you succeed. Parang ganun yung nangyayari. Alam nyo yung ano, Di ba? meron sinasabi nila na like, alam ko, like, noodles lang yung instant. Pero sa love story, meron din po pala. Ganun. Wow! Parang nakaka-bless, Instant no? love. Niwala din ako dun sa, na, pag ikaw na talaga yung nakita niya na mapapangasawa, hindi na siya magdadalawang isip. Like, pag, Yeah. ito na talaga yung itatouch siya ni Lord na malalaman niya, ito yung magiging asawa ko. Hindi na kailangan ng long relationship, napapaabutin nyo pa ng taon-taon, di ba? Na ilang taon pa bago kayo magpakasal. Parang itatry nyo muna, tingnan natin kung mag-work. Pero hindi, pag si Lord talaga, in instant, may lumuhod na, may will you marry me na? Di ba? Sobrang nakaka-bless. So, amazing talaga yung ginawa ni Lord sa life ni Flor. Actually, madami pa. Actually, ngayon, madami pang gagawin si Lord. Di ba dito nagtatapos? Thank you, Flor, for being here with us. Thank you, guys. Grabe, sobrang kaming na-bless and looking forward kaming makausap at mag-guest ang iyong asawa. By the way, this is a part 1. Oo, may Meron part pa siyang part 2. So, to be continued to To be guys. continued. So, dapat abangan nyo yung susunod kasi marami pa tayong pag-uusapan. Yes. So, thank you, Flor! Thank you.